Yun na nga. Yun na nga. Galit na galit. Super asar tong dalawang babae. Itong si Franz Castro saka itong si Leila de Lima dahil sa ginawa ng Iglesia ni Cristo ng rally na peace rally. Pero di lang nagustuhan 'yon kasi nga ang sinabi nitong ni Leila de Lima ay parang mas pabor pa ang INC kay VP Sara. Kaya itong video panoorin natin. And joining us now is former Senator Leila de Lima, the spokesperson for the complainants in the first impeachment bid against Vice President Sara Duterte. Attorney de Lima, good morning to you. Good morning, Karen, and good morning to your viewers. All right, first, what do you make of the Iglesia ni Cristo rally set for today? You have some sectors saying that essentially it's an effort to protect the Vice President. I certainly agree. Let's call spade spade, because they said that it's a rally for peace and unity, and then to support. And they also said that it is in support of PBBM's position that impeachment would not be proper at this point. You know that he's against impeachment. So it's basically and essentially a pro VP Sara and anti-impeachment. Masamang loob ang kanyang naramdaman ngayon. Kasi magkikita naman talaga kung sinong mas may nakapabor doon sa mga sinasabi, lalo sa mga nagsasalita tungkol doon sa rally. Kaya nakikita natin kung ano ang mas pabor doon ang mga tao o nagsasalita tungkol doon sa impeachment na unang nangyari sa ating bansa ngayon. Ang INC hindi yun, nakikita ko na hindi sila doon nag-focus lang din sa impeachment. Marami pang bagay. Base na rin sa aking napanood na mayroong nagsalita doon na si Rodante Marcoleta na ang daming dapat ayusin. Katulad ng mahal na mga bilihin, mayroon bang dapat ayusin na mga problema. At saka may isa pang nagsalita doon na medyo paos, pero mas maganda ang mga natutunan ko sa kanya. Na yung sinasabi niya na hindi ang Pilipinas nakaranas ng hindi magandang panahon, yung katulad ng mga trahedya, ganyan ng bagyo. Tapos sa ibang bansa, nagkagyera. Tama yun lahat. Kaya dapat pagtuunan ng pansin talaga na hindi yun ang batayan nila na ma-impeach ang VP Sara. So, ang Iglesia ni Cristo hindi lang nga dito sa impeachment ang nila. May nakikita silang mga iba pang problema. Ito pa isang umiyak, si Franz Castro. Nagiging kontrabida to sa INC ngayon ha. Itong dalawa ngayon. Nakikita ko na sa mga interview nila na mukhang di nila kakayanin yung nangyari kanina sa INC. Pasok muna si Franz Castro. Franz Castro, pasok please. Well, sa INC, no, lalo-lalo na yung ating mga kapatid sa INC. So ako po ay nirerespeto ko po yung inyong karapatan sa pamamahayag sa araw na ito. So karapatan naman ng bawat individual yung magpahayag na kung ano man yung kanilang mga saloobin, lalong-lalo na sa nangyayari sa ating pamahalaan o kaya yung gusto nilang mangyari sa ating bansa. So sana lang ay hindi ito yung katulad na sinasabi ko, no, na baka pagtatakip lang ito doon sa impeachment, no, kay Sara Duterte. Sana naman hindi pagtakpan nitong rally na ito yung impeachment na kung saan hinihingi ng bayan ang hustisya at ang katambal ng hustisya ay yung accountability ng sino mang opisyal, kahit na si Sara Duterte, accountability sa maling paggamit noong pondo ng bayan. No, kasi nung una kasi parang sinusuportahan nito yung pahayag ni President Marcos tungkol doon sa kanyang disgusto sa impeachment. So,
kasama po ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, itong national interest na ipinaglalaban natin, na panagutin sa pamamagitan ng impeachment si Sara Duterte doon sa kanyang misspent ng pondo. Magsama-sama tayo dito dahil apektado tayo dito nararamdaman na natin yung kahirapan na magsilbi sanang itong leksyon sa mga government officials, lalo na yung mga matataas na opisyal, ng tamang paggamit ng pondo ng mamamayan. So doon po tayo magsama-sama at nirerespeto ko po yung inyong sama-samang pagkilo sa araw na ito. Tinawag pa niya mga kapatid. Paano ka magiging kapatid na sa bandang huli tinitira mo ang INC? Nako, Franz Castro, ito na yung sinasabi nga niya, gusto niya magpa-expose lagi sa media. Ito naman kasi mga media, ini-interview niyo pa to Huwag niyo kasi interviewin to si Franz Castro kasi yan ito puhunan nga niya Mahal daw magpa-advertise ngayon sa telebisyon. Kaya siguro ito yung panahon na lumalabas siya sa mga interview para libre siya makikita sa mga tao. Hindi naman yan sa interview mo, madam. Tawagin ba kitang madam? O aling iska? Yan na lang tawag ko sa'yo. Aling iska na lang. Kasi wala ka namang idudulot talaga sa bansang Pilipinas, aling iska, dahil ikaw naman talaga ang panggugulo. Kagaya ngayon, nag-iingay. Katatapos nga lang ng peace rally. Ano bang gusto nyo? Leila de Lima, anong gusto nyo? Gusto nyo talaga yung Pilipinas na baon sa kahirapan? Ikaw naman, Franz Castro, yan ang gusto nyo dalawa. Magsama na lang kayo dalawa talaga. Sa tiririt. Ay naku naman. Mga kababaeng tao nyo, tapos ganyan kayo, wala ka ba? Nanay din, palagay ko nanay rin to nagiging nanay kaya to ito si Leila de Lima. Tanong lang ho, nagiging nanay ka ba, Leila de Lima, na hindi mo naintindihan yung mga nangyayari ngayon sa paligid? Milyon ho yun, mahigit milyon ho yung Iglesia ni Cristo nakikisigaw na huwag niyong gawin yan, utang na loob. Ang daming problema ng bansa. Kaming mga OFW, nakikiisa kami doon sa sinabi ng Iglesia ni Cristo. Ayaw namin yung problema dyan sa bansa kasi nakikita namin nga kung anong mayroon ngayon. Mga buwa kayong ina. Ang hirap kasi sa inyo, para kayong, ito si Leila de Lima, ang dami mong karanasan sa gobyerno, nagiging DOJ ka, nagiging sekretary ka ng DOJ, nagiging senador ka, pero wala kang utak. Ang hirap sa'yo, di ka nakakaintindi. Ang gusto lang niya talaga yung gusto nyo. Franz Castro, lagi kang nagpapa-interview kasi ito yung gusto mo. Nakita nila ngayon sa kongreso ngayon, yung mga kasamahan mo ngayon, labo-labo na nga Hindi na magkaintindihan sila kung ano pa talagang gawin. Saan sila pupunta ngayon. Itong si Franz Castro, kung hindi ito magtawag ng mga kasama niya sa mga grupo na mga leftist, kung ano-anong pinagagawa nila. Hindi na sila natutuwa talaga sa ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Yun na ang rally. Hindi kayo natutuwa doon kasi talagang hindi pabor sa inyo yun. Normal yun kasi. Sumabog kayo sa inis Sumabog kayo sa galit. Nagtandim na kayong dalawa. Parang umaatake na tong dalawang Amazona kasi mukhang si Leila de Lima mukhang nagiging nahawa na rin sa utak rebelde. Ang utak niya ngayon, hindi na matino talaga. Ito ba yung gusto nating piliin na mamumuno sa ating bansa? Na ang kahalagahan lang talaga na sarili lang talaga lang interest. Ito si Castro to, ilang beses ko na to binakbakan dito sa aking YouTube channel, pero andyan pa din yan. Kailan kaya talaga to makulong tong lintik na to? Ay ko naman sabihin na matudas. Hindi ko naman yung matudas sa kulungan. Mapunta ka sa kulungan, tudas ka doon na himas-rihas ka. Yun ang dapat ang sabihin diyan. Castro, kahit ano pang pa-impress mo sa mga media, hindi talaga kami madadala sa mga impress mo sa media o kaya sa mga interview mo dahil alam na namin kung anong mayroon ka. Pag hindi mo nagustuhan, rally ka, pa-interview ka. Ano ngayon, nagrarally na naman, nagrarally. Sa sunod linggo ito, magrarally to. Ngayon, pa-impress sa media, pa-interview. Ito si Leila de Lima. Ba't pinabigyan pa ito namang halaga kasi naman Maawa naman kayo sa ating bansa.
dapat lang naman talaga tayo mag-react. Especially kami mga OFW. Talagang ako, isang OFW, gusto ko mag-react talaga dito sa nangyari sa Pilipinas dahil ang laki ng ambakan namin dyan sa ambag ng pera ang pera diyan sa Pilipinas ngayon. Ang laki ng ambag namin ha. Balik-balikin ko to ha. Balik-balikin ko to pag balik-balikin ko to pag sabi sa inyo na wala talaga kayong sa akin na nabayaran ako, hindi ko nabayaran. Ang laki-laki ng ambag ko sa Pilipinas na pera dahil kami ay isang OFW. Hamak po kaming OFW. Nakakahanap buhay kami dito sa ibang bansa para uunlad ang aming buhay. Pero hindi rin kami umunlad sa totoo lang. Pero ang padala namin dyan sa Pilipinas, mga remittance namin, ginastos lang sa mga walang hiya na yan para sa mga ayuda. Kaya nagkalitsi-litsi nga to, kaya kawindang-windang nga. Kaya nagtagitagilid nga to nangyari sa ating bansa ngayon dahil sa ayuda Walang kapirahan ng Pilipinas ngayon. Diyos por dos. Nako. Kailan kaya tayo titino ang mga Pilipino? Nanawagan na nga itong religious group, napakalaking religious group sa Pilipinas. Pagkakaisa ang gusto nila. Pero ang gusto talaga ng mga tao ngayon, gaya kay Leila de Lima at saka si Franz Castro, watak-watak ang Pilipinas. Ayan ang gusto nila. Gulo talaga ang gusto nila. Bahala kayong dalawa sa buhay nyo. Pagdating ng eleksyon itong May, wala na rin kayo dyan sa ginagalawan nyo. Ngayon, maintindihan namin kasi pa-impress kayo. Bahala na kayo sa buhay nyo yung dalawa, ha? Pakiusap lang, balik na kayo sa Alibangbang.